tuhong 10 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat ho dyan sa may bahagi ho ng Zambales mula umano sa isang mas malaking fishing vessel at inilipat lamang sa isang Philippine fishing vessel. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Hinihinala ngayon ng Philippine Navy na mula sa isang mas malaking barko ang pinagmula ng higit sa 1.5 toneladang shabu na nasabat ng kanilang mga tauhan 50 to 60 nautical miles mula sa baybay ng Zambales. Ang shabu ay tinatayang may street value na 10 bilyong piso na naharang sa isang maliit na fishing vessel kung saan lulan umano nito ang isang foreign national at 4 na Pilipinong mangingisda. Sa isang pulong balitaan sa mismong himpilan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Maynila, inihayag ni Northern Luzon Naval Command Commander Commodore Edward E. Desagon na hindi pa nila natutukoy ang barkong pinagmula ng mga ilegal na droga. Naniniwala din ang kanilang hanay na balak ibagsak ang tinatayang 50 sako ng shabu sa bahagi ng west coast ng Luzon. Ang naging pagharang naman sa naturang Philippine fishing boat ay bahagi pa rin anya ng mga operasyon at mandato ng Philippine Navy para manatiling vigilante dahil sa mga nakaraang insidente ng mga lumulutang na droga sa katubigan ng Northern Luzon. All indicators paparating sa atin kasi itinransfer ito din sa fishing boat. So that we don't have information yet. But hopefully it will clear pagdating niya mamaya. That's anybody's guess, but definitely we believe that it's going inland. I mean, somewhere at the west coast will ibababa niya yung shipment niya. So this is also part of the Navy's jurisdiction, the maritime zone. So as I've said earlier, we've been conducting, the tempo has been up in terms of our littoral operations, security operations because of the recent incidents. Bagamat lumalabas na hindi naman naging non-compliant ang fishing vessel, ay naging kahinahinala pa rin ang mga naging ikinilos ng naturang sasakyang pandagat dahil hindi umano ito nakikihalubilo sa iba pang mga mangingisda at laging namamataang mag-isa at malayos mga kapwa nito mangingisda. Paliwanag pa ni Desagon, bagamat wala rin mga ibang mga fishing boat sa paligid ng naharang na bangka, ay hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad na maaaring hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng mga ganitong transaksyon matapos din ang ilang mga naitarang insidente nitong mga nagdaang linggo. That's speculative pero wala, in our monitoring, wala naman na dun yung yung ibang vessel or suspect vessel. So, but that could be theoretically a possibility. How certain SOPs in all these visit, search, and board. So when I say non-compliant, ayaw niyang tumigil, halimbawa, inano mo siya, tinawagan mo siya, ayaw niyang tumigil o tatakbo, that we term as non-compliant. And then, hindi naman non-compliant ang report ng team natin. So, hindi naman siya lumaban, hindi naman siya tumakbo. So, hindi siya non-compliant. So, well, mangingisda siya. So, nung suspicious na pa lutang-lutang siya doon, nantahan natin. Kala patuloy pa ngayon ang case build-up at maging ang isinasagawang investigasyon ng Philippine Navy kasama ang iba't iba pang mga ahensya para matukoy kung sino ang personalidad sa likod ng bilyong-bilyong pisong halaga ng droga. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!